Hello and magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Vic Villafuerte ng Damayan Christian Fellowship. Ay samahan niyo po kami sa ating pag-aaral, pagbubulay sa mga salita ng Panginoon, especially dito po sa Mark chapter 11 verse 1 hanggang verse 11 na kung saan ay ito ang pasimula ng huling isang linggo ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Okay, ito yung tinatawag natin na Holy Week. Ang ating pag-aaral ay magkaroon ng konting reflection o pagbubulay sa tinatawag natin na linggo ng mga palaspas. Pero sa atin, sa Biblia, ito po ay ang tinatawag na triumphal entry. Okay, so kumusta po kayo? I hope na naka-tune in po kayo at samahan nyo kami, lalo na yung mga kapatiran po natin dito sa Damayan Christian Fellowship dito po sa Santo Niño, Bamban. Ang ating gawain po kada linggo ay nagsisimula ng 9:30 ng umaga. Yan. So samahan nyo po kami sa ating pag-aaral. Tayo po yung manalangin muna. Ama, salamat po sa pagkakataong ito na tunay ngang walang makakapigil, Ama. Sa pangangaral, walang makakapigil sa pagtuturo ng iyong mga salita, pagtuturo ng mga buting balita. Kung wala man po kaming face-to-face, dito po sa social media. Gagamitin po namin ang technology para po may pangaral ang iyong mga salita. Salamat sa opportunity na ito. Salamat sa technology na kahit nasa kanilang mga bahay, Ama, ay nakakapag-aral pa rin po kami sama-sama. Hindi nga lang face-to-face, O Lord God. But I pray na alisin mo po lahat ng balakid, anumang maging balakid sa aming pag-aaral. I pray for your Holy Spirit na magbigay ng kaunawaan sa bawat nakikinig, Ama. Salamat sa iyo po lahat ang papuri sa pangalan Panginoon Hesus. Amen. Amen. Okay, Marcos chapter 11 verse 1 to 11, babasahin ko lang po at ang aking ginagamit na version po ay ang Biblia 2001. Okay. Nang malapit na sila sa Jerusalem, sa may Bethphage at Betanya, malapit sa bundok ng mga Olibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila sinabi, pumunta kayo sa nayong nasa tapat ninyo at kaagad sa inyong pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan at kunin ninyo iyon. At kung may magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon. At ipadadala niya agad ito. Umalis sila at kanilang natagpuan ang batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan at kinalagan nila ito. Verse 5, ang ilan sa nakatayo roon ay nagsabi sa kanila, anong ginagawa ninyo sa inyong kinakalagan ang batang asno? At sinabi nila sa kanila ang sinabi ni Jesus sa kanilang pinayagan sila. Pagkatapos, dinala nila ang batang asno kay Jesus at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga balabal at siya'y sumakay rito. Maraming tao ang naglatag ng kanilang balabal sa daan at ang iba'y naglatag ng mga sanga na kanilang pinutol mula sa mga bukid. Ang mga nauna at ang mga sumunod sumusunod ay nagsisigawan, Hosana, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang dumarating sa kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kataas-taasan. Pumasok siya sa Jerusalem at pumunta sa templo. Nang matingnan niya sa palibot ang lahat ng bagay, palibhas ay hapon na,
pumunta siya sa Betanya na kasama ang 12. Okay, so maalala po natin, ang Betanya, ito po yung bayan nila Marta, Maria, at ni Lazaro na malapit lang po ito sa Jerusalem. Okay, ito yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Bakit matagumpay? At ito ba ang unang pagkakataon niyang pumasok? Of course, hindi. Sapagkat bilang isang Hudyong lalaki, ang Panginoong Hesus po ay pumupunta taon-taon sa Jerusalem para i-celebrate ang at least yung 3 major feast ng mga Hudyo. Yung Passover, yung unleavened bread, at saka ang Pentecost. So, taon-taon, lahat po ng mga kalalakiang Hudyo na nakakalat po sa lahat ng mga lugar na sakop ng Roma. Halimbawa, sa Alexandria, yung mga Hudyo na nasa Alexandria, yung mga Hudyo na nasa Samaria, nasa Galilea, yung mga Hudyo na nasa Cyprus, sa Damasco, o yung kahit na nandun sa Roma, basta mga Hudyo sila, lahat po sila ay pumupunta, lalo na yung mga kalalakihan ay pumupunta sa Jerusalem sa mga kapanahon ito ng Passover. Okay, so ibig sabihin, marami po ang tao sa Jerusalem. Kaya ang Panginoong Hesus, mula sa Galilea, naglakbay sila hanggang sa Jericho, at nandito na sila sa Mount of Olives, sa bundok ng Olibo, at papasok na sila ng Jerusalem. Bakit siya matagumpay? Dahil sa ito lang yung tanging pagkakataon na papasok ang Panginoong Hesus na nakasakay sa isang asno, o kung sa English ay isang yung colt, batang kabayo. Okay? Ano naman ang ibig sabihin nun? Papasok dahil sa hula, itong mga pagkakataong ito, hinihintay ng mga Hudyo, maraming mga Hudyo ang naghihintay talaga sa pagdating ng Mesaya. Okay? At ang iba na mga rabay, ang sabi nila, darating ang Mesaya na isang mighty warrior. Okay? At ang sabi naman, ibinabase nila sa Daniel chapter 7 verse 13. Ang sabi naman ng iba ay darating siya bilang isang mapagpakumbaba na hari. Ayun naman ay nakabase naman sa Zechariah chapter 9 verse 9. Okay? Dati pumapasok ang Panginoong Hesus, naglalakad lang po sila papasok ng Jerusalem, pero ngayon ay nakasakay sa batang asno. Ano ba ang significance nito? Pag ang isang hari ay pumasok sa isang syudad na sakay sa kabayo, ibig sabihin ang kanyang pakay ay digmaan. Okay? Pag ito ay nakasakay sa isang kabayo, pangdigmang kabayo, ibig sabihin ito ay digmaan. Okay? Pero pag ang isang hari naman ay pumasok sa isang bayan at siya ay nakasakay sa isang batang asno, ibig sabihin papasok ang intention po niya ay kapayapaan. Ang Panginoong Hesus, sa katuparan na rin po ng Zechariah, ng propesiya sa Zechariah 9:9, ito ang itinakdang panahon na ayon sa hula sa Daniel, na ito yung araw, ito yung eksaktong naihula na papasok sa niyang Jerusalem bilang isang Mesaya, bilang isang tagapagligtas. Okay? Matagumpay sapagkat ito lang yung pagkakataon, ito na yung tamang pagkakataon na ipapakilala niya ang kanyang sarili bilang Mesaya, bilang hari, pero hindi ayon sa expectation ng mga Hudyo. Bakit po? Ang mga Hudyo po kasi, ang ine-expect nilang Mesaya ay someone
na pwedeng magligtas o magpalaya sa kanila laban sa pang-alipin ng mga Romano. Okay, kaya nga ang iniisip nilang o ang inaasahan nilang Mesaya ay yung Mesaya na yung makapangyarihan, mighty warrior, isang conqueror. Yun ang hinahintay nilang Mesaya. At kung sinusubaybayan po natin ang mga ebanghelyo sa mga ginawang mga signs ng ating Panginoon Jesus bilang Mesaya, yung nagpagaling siya, yung mga bulag nakakakita, higit sa lahat, yung pinakahuling nangyari, yung binuhay niya si Lazaro. At least 2 records sa mga Gospels na tinangka siyang gawing hari nila dahil sa mga ginawa ng Panginoong Hesus na yun. Nakikita kasi nila na meron siyang taglay na kapangyarihan. Kaya gusto siyang gawing hari, pero ito naman ay tinakasan ng Panginoong Hesus. Nagtago siya. Pero bakit? Kasi magiging hari siya, pero hindi sa oras na ito at hindi ayon sa ina-expect ng mga Hudyo. Okay.